Ang dating 5 hanggang 6 na oras na biyahe ng mga bus mula Maynila paakyat ng Baguio naging 9 na oras dahil sa sobrang bigat ng trapiko. Ang ilang sasakyan tumirik na matapos mag-init ang makina sa gitna ng traffic. Live mula sa Baguio City, may report si Katrina Soon. Kat? Joseph, hindi nga napigilan ang panakanakang pag-ulan at ng mabigat na daloy ng trapiko ang mga turistang dumadagsa rito sa lungsod ng Baguio para mag-holiday. Makapal na fog, usad pagong na daloy ng trapiko at panakanakang pag-ulan ang sumalubong sa mga turistang paakyat ng Baguio kaninang hapon. Sa Marcos Highway pa lamang ay ramdam na ang mabigat na daloy ng trapiko. Dahil dito, ilang mga sasakyan ang napilitang huminto dahil nag-init ang kanilang mga sasakyan. Ang sasakyan ng grupo ni Rod Dragine na mula pa sa Pampanga, kasama sa mga tumirik. Akala namin nag-overheat pero siguro yung umusok kasi yung ilalim, siguro sa clutch niya siguro. Sobrang hirap, sobrang traffic, pati yung sasakyan namin napagod din yata. Ganito rin ang nangyari sa ibang mga sasakyan. Nakaka-stress. Abala sa oras, tapos traffic pa, kasabay-sabay. Yun. Sobra po kasi kanina pa po kami, tsaka mabagal po umusad. Yung, kaya siguro po na umusok yung clutch. Kasi po ka-clutch ng driver namin. Maging mga bus driver, iniinda na ang mahabang oras ng biyahe. Yung dating 5 to 6 hours, naging 9 hours to 10. Kaya nahirapan kami. Imbis na maipahinga na namin yung oras na yun, hindi, ito sobrang traffic. Kung may mga nagiinit na ang ulo dahil sa trapiko, may ilan namang chill lang at ine-enjoy ang malamig na panahon. Okay lang, di ko kayo nagkamadali. Pero okay lang. Okay lang. Ngunit di nagtatapos sa mahabang biyahe ang kalbaryo ng mga motorista dahil pagpasok sa mismong lungsod, buhol-buhol na daloy ng trapiko ang sasagupain. We have reinforced our police, augmented by volunteers and at the same time additional personnel to handle yung mga traffic situations dito sa syudad. At the same time, yung mga roving police natin. Joseph, paalala naman ng local government ng Baguio sa mga turista nga na magpupunta dito na sana raw ay iwan na lamang nila ang kanilang mga sasakyan kung saan sila naka-check-in o kung saang hotel nga sila naroon. Nang sa gayon daw, kung sila man ay mamamasyal, ay mabawasan daw yung mga sasakyan na umiikot dito sa lungsod ng Baguio. Nang sa gayon, ay mabawasan din ang mabigat na daloy ng trapiko. Joseph? Kat, pingin muna ng situationer dyan. Kumusta ang panahon dyan? Gaano kalamig muna sa Baguio ngayon? Joseph, malamig ngayon dito sa Baguio, no? Ayon sa app ng ating phone, na bago tayo sumalang sa live ay 18 degrees Celsius ang lamig ngayon dito, Joseph. Kaya yung mga turista ngayon, kung mapapansin nyo dito, talaga namang makakapal ng kanilang mga damit, yung iba naka-hood at talagang naka-jacket at ini-enjoy yung malamig na panahon ngayon dito sa Baguio. Joseph? So yung dagdag na oras ng biyahe, that's because of the volume. Yun naman mga kalye, paakyat ng Baguio ay walang problema. It's just that marami yung mga nagkakasabay-sabay na umakyat before the New Year's, no? Yes, Joseph, yung mga kalye, wala namang problema, Okay. no? Yung mga sirang daanan, dulot ng bagyo, no? Nakita naman natin na naayos na yung mga ito. Gayun pa man yung Marcos Highway at yung isang alternate route pa lang ang nadadaanan papunta dito sa Baguio at yung Nagilian nga, hindi pa passable yung Cannon Road up to this time. Kaya naisip din ng ilan na maaari na nakakadagdag yun sa mabigat na daloy ng trapiko dahil nga hindi pa bukas yung isang daan papunta dito sa lungsod ng Baguio. Gayun pa man, as what you've mentioned kanina, volume talaga, yung dami ng mga turista at mga sasakyan na pumupunta dito sa lungsod ng Baguio kaya nagkakaroon ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Joseph? Alright, ingat kayo dyan. Advance Happy New Year. Maraming salamat, Katrina Son.